Hey everyone! Welcome back to my channel. This is Filipina and Turkish Vlog, and today is May 31, 2020, and today's video guys, bibigyan ko kayo ng tip kapag nagpakasal kayo sa Turkey. Kasi isa ito sa requested video from my followers, and send siya sa akin ng message sa Instagram. So, ayan sis, sasagutin ko na yung tanong mo, and sana makatulong ako sa mga kapwa ko, mga Pilipina dyan na gustong magpakasal sa Turkey at walang idea kung paano ba makasal sa Turkey at paano kayo makakasurvive kapag nagpakasal kayo sa Turkey at ano yung dapat nyong ihanda or ano yung dapat nyong expect kapag nagpakasal kayo sa Turkey. So yan guys, sasagutin ko yung question na yan, and bago yan, mag-intro muna tayo. Ano ba yung dapat nating i-expect kapag nagpakasal tayo sa Turkey? First one, mga sisi, expect nyo na ang kasal sa Turkey is hindi siya ganon katagal, hindi siya ganon mahaba, hindi rin siya mahaba ang ceremony. Kumbaga, it's take only 2 minutes tapos na yung kasal nyo. And expect nyo din na ang kasal doon is hindi ganon karaming witness. Hindi walang ninong, walang ninang, walang mga maid of honor, walang mga ganyan, yung may mga ring bearer, mga ganyan. Wala doon. Kumbaga, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, para lang siyang civil wedding sa Pilipinas. Parang nagpakasal lang kayo sa mayor. Expect nyo din na ang ring is hindi binibigay sa mismong wedding. Unlike sa Pilipinas, yung wedding ring sa mismong kasal. Sa Turkey guys, binibigay yun sa engagement party. And pangatlo, wala dong mga ninong-ninang, walang ganyan. May dalawa lang dong witness na kukuhanin. Yung witness na yon ay pipirma doon sa wedding book nyo na sila ay nag-witness kung if ever na magkaroon ng problema, sila yung dapat nyong puntahan at tutulong sa inyo at magbibigay ng advice kung magkaroon man kayo ng problema. So yun, dalawa lang ang witness, hindi nila kailangan ng more than dalawa lang talaga. Kung gusto mo, kumuha ka ng kaibigan mo and kaibigan ng asawa mo, ganon. So pwede rin naman kaibigan ng asawa mo lahat. So yun, dalawang witness lang, expect nyo yan. Expect nyo din na yung magkakasal sa inyo is Turkish, hindi yan English, hindi magsasalita ng English. So dapat at least marunong kayong meron kayong alam na Turkish. Or I mean, hindi naman mandatory na marunong kayong mag-Turkish, pero nasa usapan nyo yun. Dapat pag-usapan nyo ng asawa mo bago kayo sumabak dun sa upuan. Kasi pag tinanong ka na, kailangan mo makasagot ng on time ng evet. Evet lang naman yung sasagutin mo dun, parang sasabihin mo lang, I do, ganyan. Actually, that time na kinasal kami guys, hindi ko alam. Hindi ako marunong talaga as in ng Turkish. Wala akong alam na kahit na anong Turkish, kundi evet, merhaba, ganyan. So, hindi ako nakakaintindi. And nag-usap kami bago kami isabak ng asawa ko. Buti na lang kamo, naalala nung witness namin na paano sasagot si Ann, sabi ganon. Paano siya sasagot kung hindi niya naiintindihan yung magkakasal sa inyo. So, usapan namin ng asawa ko, kapag time ko nang mag-say ng I do ng evet, sipain niya yung legs ko para alam ko na. So, yun. Ganun ang ginawa namin ng asawa ko. Sinipa niya ako sa legs ko para sumagot na ako ng evet. So, wala namang problema. Wala namang naging problema. Pero that time, kinakabahan ako. Baka hindi ko masagot on time. Tapos, biglang na-pending yung kasal namin. Expect nyo din na hindi kayo ang pipili ng schedule ng kasal nyo. Kumbaga, kapag natapos nyo na yung mga requirements nyo, lahat ng documents na ipasa nyo na yan dun sa pagkakasalan nyo, sila ang magbibigay ng mga free date na wedding. So, may mga option doon. Pwede pumili lang kayo doon ng date kung kailan nyo gustong magpakasal. So, hindi kayo mismo ang pipili ng date ng kasal nyo, kundi yung magkakasal sa inyo, kung ano yung available doon. So, and also guys, ihanda nyo na rin yung sarili nyo sa mga lahat ng bisita nyong mga nandun sa kasal nyo, na hahalikan kayo sa pisngi. Kumbaga, beso-beso. And pagbati yun, babatiin kayo sabay bigay ng regalo. Ganon. And, ang beso-beso doon is 3 times na ginagawa. Like 1, 2, and then 3. 3 times ginagawa yung beso-beso doon. And also guys, expect nyo din ng music ay Turkish. At lahat ay nakakasindak. Super saya. At kapag sumayaw doon, ganyan lang siya. Ganyan. Yung sa kamay lang, para kang ano lang, ganyan. Expect nyo na yan, ganyan lang yung sayaw nila. Pag ganyan-ganyan ka lang, pakending-kending lang. Ganon yung sayaw doon. And also, ihanda nyo na yung mga paa nyo na mapapagod talaga kayo. So, kung ako sa inyo, wag na kayo magsuot ng high heels. O at least may baon kayong flat shoes. Kasi,
Kasi guys, yung 5 oras na dire-diretso na yun, hindi kayo makakaupo doon. Kumbaga makaupo lang kayo ng saglit na saglit lang, like 5 minutes lang, and then start na ulit ng sayawan. Unlimited sayawan doon guys. Kung 5 hours yung kasal nyo, 5 hours kayong magsasayaw doon. So, wag na kayo magsuot ng mataas na high heels kasi hindi rin kayo magiging komportable at hindi rin kayo makakasayaw. And maki-join din kayo sa sayaw nila. Although hindi kayo marunong ng sayaw nila, pero kung ako sa inyo, ngayon pa lang, pag-aralan nyo na yung sayaw ng Turkish para hindi na kayo mahirapan sa mismong kasal nyo. So, mag-practice na rin kayo ng sayaw ng Turkish. And ano pa ba? So, expect nyo din guys sa gabi bago yung kasal nyo sa umaga na mayroong henna nights. Yung henna nights na yon, party yun ng mga babae lang. So, doon expect nyo na bibigyan kayo ng gold, both of your family, lalagyan kayo ng gold sa inyong kamay, yan, and then party, and then sasayawan kayo ng mga babaeng mga visitor nyo doon. So, yun lang. So, expect nyo din na pag before yung kasal nyo, halimbawa mga 2 days before yung kasal nyo, expect nyo na bibilhan kayo ng mga biyanan mo or yung asawa mo o yung mga biyanan mo na ng set na gold. Yan, dapat expect nyo yan, huwag kayong mahihiya, huwag nyo tatanggihan yan kasi rights nyo yan at saka tradition yan sa Turkey. Bibilhan kayo ng set na gold, ng earrings, gold, kahit anong gusto nyo guys. Kahit magpabili kayo ng relo na mamahalin, tradition yun sa Turkey and huwag nyo tatanggihan yan. And tatanungin kayo, pipiliin kayo kung ano yung gusto mo. Pili lang kayo, huwag kayong mahihiya guys. Kasi ano yun, tradition yun sa Turkey at rights mo yun. Kumbaga, yung pipiliin mo na yun is para sa'yo yun. Kasi yung pinili ko naman, hindi ko ngayon nagagamit siya. Nasa akin pa din. Pinili ko yung set, hindi ko siya nagagamit. Ang plano ko doon, bibenta ko, tas bibili ako ng mga yung pwede kong gamitin everyday. Yun. Pero nandyan lang siya. So, investment na rin yan para sa sarili ko. Wow. Para sa sarili natin. So, yan. Huwag kayo mahiya at expect nyo yan na bibilhan kayo ng mga biyanan nyo ng set na jewelry. And also expect nyo, hindi ko alam kung pang ilang number na tayo. Pero, and also guys, expect nyo din na ang wedding ring ay hindi binibigay sa mismong kasal. Ang wedding ring nila doon is binibigay sa mismong engagement party. Sa kasal, wala kayong sasabihin doon kundi ebet lang at sabay accept niyo yung red book. Yung wedding book, yung red book, ilalagay ko dito. Yun lang yung tatanggapin nyo sa mismong wedding nyo. Wala nang iba pa. And also guys, pag binigyan kayo ng mga regalo ng mga kapatid ng asawa mo, mga pamilya ng asawa mo, pinsan o whatever, tanggapin nyo lang yun kasi tradisyon nila yun na binibigyan nila yung bride ng mga regalo. For example, mga nighties, gagamitin mo after ng wedding. So, okay lang yun. Tanggapin nyo. Huwag kayong mahiya. Magpasalamat na lang kayo. So, yan. And also, guys, sa pagpili ng wedding dress, hindi lang ikaw ang pipili ng wedding dress mo. Kapag pumili ka ng wedding dress mo, dapat ipapakita mo din yun dun sa mga biyanan mo. Hindi lang ikaw ang magdi-decide, hindi lang ikaw ang pipili. Kailangan mong tanungin yung opinion nila kung ano masasabi nila dun sa wedding dress. So, expect nyo yan, guys, na hindi lang ikaw ang magde-decide about dun sa wedding dress mo. So, titingnan din nila yan kung yun ay okay ba. Kasi sila yung mas nakakaalam sa family nila kung medyo conservative. So, kailangan mo mag-wear ng medyo conservative na wedding dress. And expect nyo din guys na kapag nagpakasal kayo sa Turkey, wala doon kayong aasahang pagkain. Walang pagkain sa wedding, kundi yung mga biscuit lang, tapos tubig, juice, ganyan lang ang meron doon. Pero may mga ilan-ilan na naghahanda sila ng mga pagkain. Especially lalo na kung ang mga bisita nila is malalayong lugar, galing pa sa mga malalayong lugar, so naghahanda sila ng pagkain. Pero guys, ito yung talagang typical na wedding doon, wala dong pagkain, kundi yung mga bread lang, yung mga biscuit lang kumbaga sa atin. Pero yun lang ang expect nyo, tubig, biscuit at saka juice, pero walang alak doon. Expect nyo yan na walang pagkain sa kasal. And what else? Baka may nakalimutan pa. And the last one guys, expect nyo na sa wedding nyo is, ang ibibigay lang na regalo sa inyo is gold at pera. Pera na yon is para sa inyo mag-asawa yon, para sa panibago nyong panimula. Pwede nyo, kung halimbawa marami-rami kayo nakuha, pwede nyo ibili yun ng bahay nyo kung wala pang bahay yung asawa mo.
or pwede namang ipang travel nyo yun para sa inyong honeymoon. So I think yan lang yung mabibigay ko sa inyong tip na dapat nyong i-expect kapag nagpakasal kayo sa Turkey. And sana makatulong ako sa mga Pilipina dyan or sa may mga boyfriend, may mga pag-ibig na mga Turkish na magpapakasal sa Turkey. At least magkaroon kayo ng idea kung paano makasal sa Turkey. So yan guys, thank you so much for watching my video. And if you like this video, please like and subscribe to my channel. Bye!